Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong viral video, viral balita kahapon. Itong nakunan si Chis Escudero na pumunta pala sa BICAM meeting sa deliberation ng 2025 budget, yung GAA. At ito yung nakakonect na video sa kanyang insertion ng 142.6 billion pesos na flood control projects sa buong Pilipinas. At nakita kahapon ni PBBM, sinabi sa SUNA na hindi ginawa ng maayos ang mga proyekto para sa flood control kaya nagbabaha ang buong Pilipinas. So ito ang video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel with Corina Sanchez. Atin panoorin. Nahulikam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimithi. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Chis Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umunoy budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Okay, so kaya pala nasabi ito na public budget insertion, parang isiningit lang eh. Wala talaga ito sa itong budget ng gobyerno pero naidagdag. Kaya tumaas ang utang ng Pilipinas. Imagine 142.6 billion. 'Di ba? Kaya nadagdagan, nagiging 3 trillion na ngayon ang utang natin sa taong 2025 sa World Bank dahil nga sa national budget natin. At kasama yung flood control ni Chis Escudero na 142.6 billion pesos. At ito huling-huli siya pumasok pala sa meeting ng BICAM Deliberation of National Budget nitong taon na ito 2025. Anong ginagawa niya? Sabi nga ng reporter dito ay first time in the history of the Philippines na ang isang Senate President ay pumasok doon usyoso o ano ang sadya. Iba ka nag-request na pwedeng isingit, di ba? Kasi Congress tong BICAM meeting na yan, deliberation of budget, sa Congress nangyari, sa Kamara. So hindi dapat makialam doon ang Senado kasi yun ay Kongreso. Kaya huling-huli ng politiko channel na ito nga merong picture dito, pumasok sa Kamara ng palihim. Kaya nga merong ham and cheese insertion. Ewan ko kung sino tong ham, no? Ham yata si yung Villanueva. Kasi napunta ang 12 billion kay Villanueva, 9 billion kay Chis Escudero. At yung iba hindi alam natin kung nasaan. Pero ang chismis ngayon ay napunta ang iba diyan sa Supreme Court para sa mga justices diyan para mag-convert at magiging majority. Parang chess ang laro Parang dama, parang chess na kailangan meron kang maraming tauhan para manalo ka sa iyong minimithi, yung ganyan. Kaya kahit ano man susuungin ni Chis Escudero, makamit lamang ang minimithing maging bilyonaryo. Grabe, no? Hindi kaya nahihiya dito yung artista niyang asawa sa ganitong ginawa nila. Nagdadrive ng mga sports car, mansion, ang bahay, may with swimming pool. Pero yun pala ay pera ng bayan. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng Bilyonaryo Channel. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Chis sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30, Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House.
Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kani-kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva. Ayan, so huling-huli na, no? 9 billion kay Chis Escudero, 12 billion. Bakit mas malaki ang kay Villanueva? Si Escudero ang nag-ano niyan ang gumapang niyan doon kay Romualdez. At bakit naman to pinayagan ni Romualdez na maisingit yung kanyang request na insertion of 142.6 billion pesos? Kaya dito tayo magtaka, ano bang role ni Villanueva? Bakit mas malaki ang kanyang hati? 12 billion kay Villanueva, 9 billion lang kay Chis Escudero. Ibig sabihin, itong si Villanueva ay meron pa yang bibigyan ng mga tao. Yung kay Chis Escudero, sa kanya na yun. Pero yung kay Villanueva, meron pa yan. Meron pang bibigyan yan ni Villanueva. Baka nga, yung mga ano dyan, ibang senador ginagapang para mag-convert at magiging DDS supporter na rin na kaalyado nila Bato. Kaya ngayon si Bato ay ang lakas-lakas loob magsalita kasi nanalo sila sa Senado. Hindi niya alam na ngayong September, ilang buwan na lang ba? 2 buwan na lang ay magtatago na naman siya dahil pupunta na naman ang Interpol dito. At hindi lang siya mag-iisa, kasama yan si Bongo, pati si BP Sara. Yun ang mga chismis ngayon sa lumabas sa internet. Kaya ang kaba ay nandyan palagi sa mga dibdib nila Bato. Pero panalo sila dyan sa mga ginagawa nila, pero hindi yan panghabang buhay. Dahil mayroong karma na nakasunod niyan Kasi pira yan ng taong bayan, pinaghirapan, didak ng didak tong BIR, di ba? Sa mga sweldo ng mga private at public sector, nandiyan ang BIR palagi. BIR, Bureau of Internal Revenue, nagkukolekta ng mga taxes. At yung sinisweldo at yung mga nakulimbat nila dyan na 142 billion insertion budget, galing yan sa taxes ng mamamayan. Kaya mga mamayan, magalit naman kayo dyan. Pati mga DDS, binabawasan yan ng tax. Walang exemption. Kaya mga DDS, mamulat kayo. Pera nyo yan, pera natin yan. Pera ng buong bayan yan. Pinaglulustay lang ng mga taong ito Mas malaki itong kang Chis Escudero. Kasi bilyon. Yung kay BP Sara ay 642 million lang. Ang kay Chis Escudero ay 142 billion. Pero hindi naman lahat yun na bulsa. Ang iba dyan ay ginawa talaga ng project. Pero sigurado ako 1/4 sa 142 billion ay napunta sa kanilang tig-isang bulsa. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng Bilyonaryo Channel. Ang lalawigan ng Bulacan, higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Senator Loren Legarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. It is important before we proceed to the NEP of 2026, we have to exercise our strict oversight on the GAA of 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. Okay, so parang ano lang yun Parang yung flood control projects na hindi ginawa ng tama. Ginagawang Class B ang pag-construct nito, hindi Class A, kaya gumuguho yung mga dike sa flood control, yung mga tulay. Yung mga imbornal ay ang liit-liit ng culvert, imbis na malaki. Kaya ganun din sa 142 billion na flood control project ni Chis Escudero na isiningit. Ginawang ginawang rason ang kalikasan, ang pag-ulan, ang pagbagyo dahil bumabaha. Ngayon, nasaan na? 3 years na daw yung na yan yung 142 billion na yan.
imposible naman sa 3 years hindi matatapos yung mga flood control. Kaya ngayon ay naningil na ang kalikasan, pinapakita na ng kalikasan na hindi talaga ginawa yung mga flood control projects na yan ng tama. Okay, merong pakitang tao lang, start, mag-umpisa sandali, and then nawawala. Diba? And then pag sa inspection ay approve, pero yung mga inspector ng project ay binabayaran din yan. Kaya nagiging approve. Kaya walang kawala si Chis Escudero. Siya yung nasa hot seat ngayon, susunod bago daw buksan yung 2026 budget, bago pag-usapan. Mangungutang na naman tayo sa World Bank niyan. 2026 GAA, budget para sa buong Pilipinas. Kaya ayon kay Loren Legarda, hindi pwedeng hindi pag-usapan kung nasaan yung pera na 142 billion. Kaya dito kabado si Chis Escudero, no? Grabe kasi ang ambisyon sa buhay. Gusto magiging bilyonaryo pero pera ng bayan. Imagine kung alkansiya natin yan tapos ninakaw ng ibang tao, magagalit tayo. Kasi didak ng didak, buwan-buwan ng BIR. Isa akin nga sa YouTube ko ay $200 plus sa isang trabaho ko pa. So, buwan-buwan, nagbabayad ako ng nasa 15,000 sa taxes. Tapos napunta lang doon sa limos, di ba? Sa mga bulsa, tumaba. Bulsa ng mga politiko na kagaya ni Chis, Villanueva at iba pa. Alright, so ito si Babalina, pakinggan nga natin nung sasabihin nitong bubbles na to. Magkapatid yata to, tsaka si Basti, parihong mahabang baba. Hinimok naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Ako unang nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Ilang beses na nating hininga ng komento si SP Chis pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Do hereby solemnly swear that I will well Corina, kung issue ng Pogo ang Ayun, balikan natin yung panunumpa, oh. Ayan, nanunumpa. Nandyan pala si Hart Evangelista at dalawang anak. Tapos nanunumpa siya na gawin niya ang lahat. Hindi siya magnakaw. Yung ginawa niya, ang lagi-lagi ng ninakaw eh. Alangan naman na walang kickbacks yung mga project na yan. Meron yan kasi meron ngang SOP for the boys at kung ano-ano pa dyan sa mga contractor, di ba? Eh kung ganyan lang na, ayan, no, nag-ano ka sa konstitusyon, nag-pledge ka at saka sa Diyos. Tapos yun pala ay ganun pa rin. Parang kaplastikan lang, di ba? Itong mga ganito na nagpe-pledge. Alright, balik tayo sa video courtesy ng Bilyonaryo Channel. Kung issue ng Pogo ang nagpa-standing ovation noong nakaraang taon sa sona ng Pangulo, ngayon naman ang issue ng flood control projects ang nagpadagundong sa loob ng plenary session ng House of Representatives ilang minuto bago matapos ang kanyang sona. Nang talakayin niya ang issue ng flood control projects, palakpakan at standing ovation ang marami sa plenaryo ng Kamara. Siya daw mismo ay nakita ng kanyang dalawang mata ang mga pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nagdaang linggo. At take note mga ka-agenda, Corina, dito niyo unang napanood at napakinggan ang mga eksklusibong report kaugnay ng 142.7 billion pesos na budget insertions para ngayong 2025. Ayan, so ito nga yung na-vlog natin kagabi na palakpakan yung mga congressman at senador sa SONA ng talakayan itong paglustay ng budget na 142.6 billion pesos ni Chis Escudero na kanyang insertion of request budget. At nasilip ni PBBM na hindi ginawa, mga ghost project lang. Kaya galit na galit si PBBM. Isang buwan lang kailangan makapag-report ang DPWH sa kanya kung bakit ganun. So, palakpakan ang mga di ba? Yung mga hindi nagnakaw ngayon. Yung mga nagnakaw ay yung palakpak nila yung dahan-dahan lang, di ba? Yung
Tapos yung mukha nila ay problemado talaga hindi masaya. Kaya nakakatawa pumalakpak din sila sabay sa mga hindi magnanakaw. Pero para hindi malata, para yung umutot ka sa classroom, tapos palingon-lingon ka para sabihin na hindi ikaw ang umutot, di ba? Parang ganun din nang sabihin ni PBBM na mahiya naman kayo, ang kapal ng mukha nyo. Palakpakan Pero yung talagang pumalakpak ay yung mga walang ginagawang masama, hindi nagnakaw. Kung hindi ka papalakpak, di ba? Mahuli ka na isa ka doon sa mga nagnakaw. Kaya palakpak din sila, pero makita natin sa pagmumukha nakakatawa. Kaya lumabas yata si Pulong Duterte doon Lumabas si Pulong, hindi matiis. Ayaw niyang pumalakpak Okay, anong masabi niyo pag i-comment sa ating comment section mga kababayan? At sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para naman makatulong sa ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.